Jesus. Hallelujah. Church, we sing. Jesus, ako sa'yo'y umahangat. Kamatayan ay hindi naliganan. Pangako mong lahat ng kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay mo ang inalay. Purihin ka, Jesus. Purihin mo ang ating Panginoong Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat na pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Hey! Salamat sa iyong pag-ibig, aming Panginoon. Pag-ibig mo sa akin, gano'n lamang. Tulad ng isang yaman, iyong tapat ingatan. Liwanag ng araw at kalawakan. Walang hanggang katapusan, ang biyaya mo nakamtan. Taas mo ang iyong kamay para sa ating Panginoong Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Taas mo ang iyong tinig sa ating Panginoon, and we sing. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, oh, purihin ka, purihin ka, purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa'yo ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat na pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama.
purihin sa umagang ito. Huwag kang mag-alala sa mundong ginagalawan. Ang buhay mo ngayon ay may katiyakan. Huwag mag-alilangan, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan magpagkailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Wala katulad mo, O Jesus. Ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Walang pangangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo lang natatuan tunay na kagalakan. Hindi mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Wala katulad mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Wala katulad mo. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Hallelujah! Purihin mo ang ating Panginoong Hesus. Palakpak para sa Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. We praise you, Jesus. Panginoon, ang iyong mga pangako ay aming dinadalaman. Church, patuloy mong alalahanin ang mga pangako ng ating Panginoon. Oh, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako na nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa amin. How we worship you.
Okay, mga kaibigan, we have a very interesting topic na pag-uusapan. Start of the year, napakaganda po na alala natin yung mga pangako ng Diyos. Sino po rito naniniwala doon sa mga pangako ng Diyos sa kanyang buhay? Taas ang kamay. Amen? Hallelujah. Sino po nakaranas ng kaganapan ng pangako ni Lord sa kanyang buhay? Taas ang kamay. Pasalamatan mo ang ating Panginoon. Amen. Now, meron din po mga naghihintay pa ng kaganapan. And I do hope, mga kaibigan, itong topic natin pong pag-uusapan makatulong para maranasan po ninyo yung kaganapan ng mga pangako ng Diyos. Ang title po ng ating mensahe, Pag-angkin sa mga pangako ng Diyos. So, hindi lamang po natin nararapat na alamin, more than that, angkinin din po natin para maranasan natin. Ang ating pong text ay narito sa aklat ng Joshua chapter 1, beginning verse 1. At ang sabi po riyan, pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises, ngayon humanda ka at ang buong Israel. At tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Eteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Wala makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpapatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mo mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anuman nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautosan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang biling ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat ang si Yahweh, iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Napakaganda po ang pangako ng Diyos. Ang sabi, dadalhin sila doon sa lupang pangako. I do believe, mga kaibigan, ito pong passage na ito, hindi lamang po sa mga Israelita nag-a-apply, maging sa ating pong kapanahunan. Amen. Meron din pong promised land, land flowing with milk and honey, ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Kailangan lamang po maintindihan natin yung mga pangako ng Diyos, lakaran po natin, angkinin natin. Now, dito po sa ating binasa, let me share to you 3 important lessons. Unang lesson, mga kaibigan, mayroon po tayong maangking mga pagpapala dahil ipinangako na ito sa atin ng Diyos. Sino po naniniwala sa mga pangako ng Diyos? Taas ang kamay. Amen? Now, understand, mga kaibigan, napakahalaga po ng pangako. Napakahalaga ng salita. Pag kayo po nangako sa akin, I will hold you accountable doon sa binitawan ninyong pangako. In the same manner, pag ako rin po may binitawang pangako sa inyo, you can hold me accountable. Tama po ba, mga kaibigan? Ganyan po tayong mga tao. Inaasahan natin kung ano yung ipinangako sa atin. Pero mga kaibigan, how much more pa po kaya sa Diyos? Ang sabi po ng Bilang 23:19, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na nagsisinungaling. Ang kanyang sinabi, kanyang gagawin. Ang kanyang ipinangako, kanyang tutuparin. Amen po ba, mga kaibigan? Kaya nga po, yung lupang pangako, tunay na lakaran ng mga Israelita. Kung babalikan natin, mga kaibigan, ito po yung pangako Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Understand, mga kaibigan, in the past tense na po yung verb na ginamit dyan. Ang sabi riyan, ibinigay na. It's as if tangan-tangan na po nila yung lupain. But the reality is, mga kaibigan, wala pa po sila doon sa Kanaan, wala pa po sila doon sa Promised Land. Now, ito po ang kinakailangan maintindihan natin. Kapag ang Diyos ang nangako, it's as good as if nangyari na po. Bakit po, mga kaibigan?
Ang sabi ng ating pong Panginoon doon sa Isaiah 55:11, hindi babalik sa akin ang aking mga salita na hindi nito nagaganap ang dahilan kung bakit ko ito ipinadala. Yaman sinabi niya, lalakaran ninyo yung mga lupaing yan, nangyari po sa kanilang mga buhay. Sino po rito may tinatangan ng pangako ng Diyos sa kanyang buhay? Taas ang kamay, angkinin mo, lakaran mo, kaibigan, mararanasan mo. Amen po ba? Now, ang katanungan ko lang, para sa Israel noon, yung mga pangako, pero para sa atin na rin po ba ang mga pangako ng Diyos ngayon? Now, I want you to understand, tayo na rin po yung mga bagong Israelita. Mga naging anak na rin po tayo ng ating Panginoon. Ang sabi po in John 1:12, sino mang nanalig sa anak ng Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino po ang nananampalataya sa ating Panginoong Hesus? Taas ang kamay, anak ka ng Diyos. Sa iyo rin yung mga pangako ng Diyos. Listen, specifically, sinabi po niya ito dito sa Biblia. Kaya nga, I say, bagamat ang original na pangako po ay para sa mga Israelita, para sa atin na rin po ang mga pangakong pagpapala dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Listen now, ang sabi po ng Galatia 3, beginning verse 13, focusing now doon sa may verse 14, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. May pangako po kay Abraham. Okay? Bagamat kanina binasa natin, ang pangako ay binibigay doon kay Joshua na nauna nang ipinangako kay Moises. Pero bago pa po sila ipinanganak, yung kanila pong ninuno, ang unang pinangakuan, si Abraham, mga kaibigan, na sila po ay mapupunta doon sa malayong bansa kung saan sila po ay magiging mga alipin. Pero makalipas ang 400 taon, sila po ay kakaunin ng Diyos at dadalhin doon sa lupang pangako. Listen now, bakit ko po ito binibigyan ng diin? Maaring sasabihin natin, ang tagal naman noon, Pastor, 400 years bago nagkaroon ng kaganapan yung pangako ng Diyos. Sino po rito may hinihintay na kaganapan ng pangako ng Diyos? Ang pakiramdam niya parang natatagalan. Taas ang kamay. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Pag ipinangako ng Diyos, darating at darating ang katuparan, bagamat parang maaring natatagalan. Understand, may perfect time ang ating pong Panginoon para sa kaganapan ng kanyang mga pangako. Amen po ba? Now, I want you to understand, merong ipinadala sa atin, may idiniposito sa ating mga buhay para maunawaan natin, totoo yung pangako, ipagkakalob yung mga pangako. Ano po yung ipinadala sa atin? Yung third person of the Trinity ng pagka-Diyos, ang Espiritu Santo. Sino po nakaranas ng mabuting pagbabago sa kanyang buhay mula ng tagapin ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit ko po ito tinatanong? Kasi alam natin, hindi natin nakikita ang Espiritu Santo. Pero gaya ng hangin, nararamdaman natin. Nakikita po natin yung resulta ng presensya ng hangin, maging yung presensya ng Espiritu Santo. Now, kung nakakaranas ka ng mabuting pagbabago, buhay kang patotoo, sumasayo rin ang Espiritu Santo, kaibigan, umasa ka sa kaganapan ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Now, let me move on, mga kaibigan. Ano po mga pangako ng Diyos ang ating maaasahan? Iba-iba po, ang dami ng mga pangako. All we need to do is read the Bible. I have listed a few of them at kung makikita po natin, naroon may promise of forgiveness, of salvation, of transformation, of divine protection, provision sa ating po mga buhay, even of healing, peace, joy, rest, open doors, answered prayers. At kung babasahin po natin yung buong Biblia, makikita ninyo, ang daming pwede po natin panghawakan mga pangako ng Diyos. Now, ang katanungan ko, why do we have this? Ito po ba igawa-gawa lamang natin? Hindi po, mga kaibigan. Ito po yung mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Bawat promise po may equivalent na Bible verse. From the Old Testament to the New Testament, mga kaibigan, basahin nyo na lamang po. Wala po kung panahon para buklatin lahat yung mga Bible verses na yan. Pero mga kaibigan,
Let me ask you, sino po nakaranas ng kaganapan ng mga pangakong iyan sa kanyang buhay? Taas ang kamay. Dahil bawat isa po sa atin, buhay na patotoo, tapat ang Diyos, kumikilos ang Diyos, pinatototohanan po niya, totoo yung kanyang mga pangako. Amen po ba? Now, all we needed to do, mga kaibigan, is know. Ano ba yung mga ipinangako ng Diyos? Ito po yung problema kung bakit marami po, maging sa atin mga Christians, hindi natin nararanasan yung mga pangako ng Diyos. Unang-una, hindi kasi natin alam. Hindi kasi natin binabasa yung Biblia. But I'm telling you, when you start reading the Word of God, kikilos ang Espiritu Santo, lalagyan ka ng pananampalataya, and before you know it, kiniklaim mo na. Before you know it, nararanasan mo na yung katuparan ng mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Now, let me also say this, hallelujah, na lumapit po tayo kay Kristo para sa mga pangako ng Diyos dahil lahat ng mga ito ay pawang oo sa pamamagitan niya. Let me ask you, pag nagpe-pray po kayo, kanino po kayo dumadalangin? In the old religion na meron po tayo, mga kaibigan, ako po ay nag-aral sa isang Catholic church, lumaki bilang Katoliko. Alam po natin, naroon tayo, lumulod tayo doon sa mga santo-santa, kay Mary. Much as we love her, mga kaibigan, we respect her. But I want you to understand, hindi po siya yung mediator na ipinadala ng Diyos. Ang mediator po, none other than our Lord Jesus Christ. Siya po yung pinangakuan, mga kaibigan, na oo lahat ng mga pangako ng Diyos. Kung babasahin po natin yung 2 Korinto 1:20, sabi po riyan, sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. At dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamagitan niya para sa kaluluwalhati ng Diyos. Let me ask you again, mga kaibigan, sino po rito may pangangailangan? Taas ang kamay. Pero may katapat na pangako, alam din niya. Ilapit mo kay Kristo Jesus yan. Dahil kay Kristo Jesus, lagi, palagi, 100% may katugunan yung ating mga panalangin para sa ating mga pangangailangan. Kay Kristo Jesus, mga kaibigan, siya po yung may tangan. Right now, ibinigay ng Diyos Ama lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa sa ating pong Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba, mga kaibigan? Yet, mga kaibigan, alam ko po, I myself, ang dami ko ng mga naranasan na himala, kayo man, nakaranas na po kayo ng mga himala. Pero, let us all be realistic. May mga pagkakataon, meron pa po tayong mga unanswered prayers. Tama po ba? Sino rito, meron pang hinihintay na katugunan sa kanyang panalangin? Please, taas ang kamay. Listen, mga kaibigan, I want to encourage yung mga naghihintay pa po. It does not follow, it does not mean na kung wala pa yung ating hinihintay na kagalingan, yung hinihintay na trabaho, pagbabago ng ating mga kapamilya, hindi pa po naranasan yung tagumpay ng ating mga negosyo. It does not follow, mga kaibigan, na hindi tayo pinakinggan ng Diyos, na hindi tayo tutugunin ng Diyos. Understand, may perfect time ang ating pong Panginoon. So manatili ka sa pananalangin mo, sa pananampalataya mo, huwag kang bibitaw sa ating Panginoon. Amen. Yet, on the other hand, magsaliksik din po tayo ng ating pong mga sarili. Baka naman po kasi may kulang sa ating pong mga pananalangin. Baka kulang tayo ng kabanalan, humingi po tayo ng habag at ng kapatawaran. Kasi yung mga sala natin ang nag-iiwalay sa atin sa Diyos, dahilan upang hindi po niya tayo mapakinggan. O kaya naman, baka kulang tayo ng pananampalataya. Humingi tayo ng pananampalataya. Or minsan, listen now, minsan, nariyan na yung katugunan, kaya lang mga kaibigan, hindi natin kinikulusan. We fail to act doon sa promise ni God. Kaya wala pa po. So po dapat natin gawin? Pupunta po tayo doon sa pangalawa na punto. Lesson number 2, mga kaibigan, bagamat ipinangako, kailangan pa rin pong lakaran ang pangako upang maranasan ang kaganapan. Kung babalikan po natin yung ating pinag-aaralan, mga kaibigan, ang sabi po riyan, ngayon humanda ka at ang buong Israel, tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Consider, mga kaibigan, let's say, hindi po sila tumawid. Do you think, mga kaibigan, mapoposes, maangkin po nila yung lupang pangako?
hindi po nila mararanasan yung land flowing with milk and honey. Listen now mga kaibigan, could it be na sa atin din po mga buhay, nariyan naman na sana, abot tanaw na natin, abot kamay na yung blessings ni God. Kaya lang hindi po natin inaakbangan, hindi natin inaabot, hindi natin tinatanganan, kaya hindi pa po natin nararanasan. Now, kung titignan natin mga kaibigan, maaring meron po silang problema, maaring may nakikita silang balakid. Minsan, doon din tayo nakatingin doon sa balakid. Yung balakid po sa kanila, isang malaking river, ilog mga kaibigan, ilog Jordan. Napakalalim mga kaibigan, napakalawak. At maaring na tinitignan nila, maaring sinasabi nila, paano tayo tatawid dyan? Wala tayong mga bangka, walang tulay na maaring madaanan. Pero makinig po kayo mga kaibigan, kapag ang tao inaksyonan, nilakaran yung pangako ng Diyos, merong himala, bababa mga kaibigan. At yun po yung nangyari sa kanila. Kasi kung babasahin natin, dito sa kanilang ginawang pagkakakbang, naranasan nila yung malaking himala. Ano po yung himala? Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tagani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lunsod na nasa tabi ng Zaretan. To make a long story short, yung pong milyon-milyon na mga Israelita nakatawid doon sa natuyong ilog Jordan. Listen mga kaibigan, hallelujah, pag umaksyon ka, kinilusan mo yung pangako ng Diyos, merong mangyayari rin sa buhay mo kaibigan. Kumilos tayo. Let me say this mga kaibigan, it is not the intention but the action that brings miracle. Listen, maaring meron silang intensyon, maaring meron po silang kaisipan, ang ganda. Sige, gusto natin makarating dyan sa land flowing with milk and honey. Pero mga kaibigan, kung hanggang doon lang, hanggang intensyon lang, wala pong mangyayari sa kanila. Opo, maaring may maganda tayong intensyon, talaga gusto kong lumalim sa aking pakikipagrelasyon sa inyo, Lord. Pero pag hindi mo kinilusan yan, hindi ka nagbasa ng Biblia, hindi ka nananambahan regularly, I'm telling you, hindi lalago yung pananampalataya. Kapag hindi mo hinakbangan, itong taon na ito, gusto ko magkatrabaho, pero di ka lumalabas para mag-apply ng trabaho, walang trabaho na darating sa iyo. Oo, maaaring di ka nakapag-aral noong 2025, pero nagdeklara ka na yung taong 2026, mag-aaral ako, mag-a-apply ako ng scholarship kahit wala pa na pampatuition yung aking mga magulang. And guess what? Paghakbang mo doon sa pangako ng Diyos, may mga bubukas na pintuan, opportunities, pagpapala sa buhay mo, kaibigan. Kasi pangako po ng ating Panginoon, ito po mga bagay na ito. Amen po ba? Now, let me say this, mga kaibigan. Hindi po basta yung naniniwala lang ang pinagpala, kundi yung humahakbang para maangkin ang ipinangako ng Diyos. Listen, mga kaibigan. Lahat po tayo rito, maaaring sasabihin natin, nananampalataya naman talaga tayo. But the question is, how do we show that faith sa ating pong Panginoon? Now, dito po sa Aklat ng Santiago, meron pong paalala. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya nang walang magawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. And then, jumping now to verse 26, ang sabi rin po riyan, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Now, let me ask you mga kaibigan, paano po ninyo ipinapakita yung inyong pananampalataya kay Lord? Now, sino po ang nananampalataya? Doon sa sinabi ng Biblia, Mateo 18:20, kung saan meron 2 o 3 na nakakatipon sa pangalan ni Kristo Jesus, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sino po naniniwala? Totoo yung pangakong iyon ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Now, listen na mga kaibigan, lahat po tayo, maaaring magsabi, naniniwala ko riyan. Nasa mga 2,200 po yung ating listed members, mga kaibigan. But you know what? Ay question, kung lahat tayo nananampalataya at naniniwala na narito ang ating Panginoon sa ating po mga pagtitipon. You know why?
Last week, mga kaibigan, a little over 1,000 lamang po ang nakadalo. So in short, more than 1,000 din po ang hindi dumalo. Now, let me ask you mga kaibigan, ako naniniwala ako kasi narto kayo. Meron kayong pananampalataya, pinakita ninyo sa inyong pagdalo, sa inyong pananambahan. But hear me out now mga kaibigan. Hallelujah. Nakakalungkot po mga kaibigan, marami nagkiklaim ng mga Christians sa kaya lang, hindi po siniseryoso yung pananambahan. Kasi kung tunay po na pinaniniwalaan natin, every meeting natin, narito ang ating Panginoong Hesus Kristo. I'm telling you, wala pong absent sa atin. I'm telling you, first service pa lang, siguro madaling araw pa lang, lahat tayo nakapila na riyan, lahat tayo nag-aawitan na, lahat tayo excited na, makasama, makapiling ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. But I question mga kaibigan, hallelujah, kung talagang gano'n na po yung desires ng ating mga puso. But here's the good news, kaya po tayo nag-aaralan upang na sa ganoon, makapanampalataya, matuto ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Now, let me also say this, magpakatatag at lakasan lamang po natin ang ating loob sa ating paglakad upang angkinin ang mga pangako ng Diyos dahil may kaaway na hahadlang. The reality is, mga kaibigan, alam naman po natin, kailangan nating kumilos, kailangan nating humakbang para maranasan po natin yung mga pangako ng Diyos. Kaya lang, what is the problem? Nauunahan po tayo ng ating mga pagdududa, nauunahan tayo ng ating mga takot. Tama po ba? Kaya ayaw natin mag-apply. Bakit hindi ako tanggapin? Kulang ako sa pinag-aralan? Kulang ako sa experience? Baka hindi ako tanggapin. Kaya ayaw din po natin sumubok mag-apply ng scholarship. Baka ang hirap no ba exam? Baka hindi ako makapasa? Sayang yung aking pagod. Now listen na mga kaibigan, nauuna yung takot, yung pagdududa. Kaya nga po mga kaibigan, kung titignan natin ang ikli ng ating pong passage na binasa, pero 3 consecutive verses, pinaalalahanan po si Joshua, maging yung mga Israelita, lakasan yung kanilang mga loob. Verse 6, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Verse 7, basta't magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Verse 9, tandaan mo ang biling ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Bakit po mga kaibigan? Kasi alam ng Diyos, nakita na po niya doon sa mga nauna, sa kanila Joshua, yung pangyayari. Pinakita na po sa kanila, nagpadala ng mga espiya doon sa Kanaan, 12. At nung bumalik yung 12 espiya, sabi nila, totoo, yung pangako, land flowing with milk and honey. Kaya lang, land flowing with giants din. Mahigante yung mga naroon. Mapapatay lang tayo, bumalik na tayo doon sa Ehipto. Listen mga kaibigan, nagduda po sila, natakot po sila. Kaya yung 40 days trip, nauwi sa 40 years trip. Bakit ko po ito binabanggit mga kaibigan? Could it be na dapat tinanggap na rin po sana natin yung ating mga himala sa buhay? Dapat po sana nararanasan na natin yung lugarin ng pagpapala ni Lord. Kaya lang dala ng mga takot, dala ng mga pag-aalala, dala ng pagdududa, hindi po natin nalalakaran. Now, how do we overcome yung mga fears natin, yung mga doubts natin? Ito po, balikan yung mga kwento sa Biblia at yung mga himalang naranasan na upang makahakbang. Let me ask you mga kaibigan, sino po may mga nabasa kwento ng himala sa Biblia na nagbigay ng kalakasan sa kanilang mga loob? Taas ang kamay. Hallelujah. Kung pinalakas ka ng kwento sa Biblia, lagi kang magbasa ng kwento sa Biblia, kaibigan. Amen. Amen. Hallelujah. Pag nababasa nga po natin mga kaibigan, grabe. Ito nga si Lazaro, 4 na araw ng patay. Pero nung tinawag na ating Panginoong Hesus Kristo, Lazaro, labas, lumabas doon sa kanyang libingan, muling nabuhay. Ikaw pa, nabuhay pa, may sakit lang, kahit pa cancer yan, may pag-asa ka para sa iyong kagalingan. Amen po ba mga kaibigan? At yun po yung dinadala nung po mga kwento doon sa Biblia. And that's the reason why we were asked, read the Bible. Listen, at hindi lamang po yun. Balikan din natin mga kaibigan, yung ating mga himala din. Sino po nakaranas ng himala na sa kanyang buhay? Hallelujah, pinagaling ng ating Panginoon. Binigyan ng trabaho, inayos yung kanyang pagkatao. Amen. Na lahat po tayo.
So let's go back. Balikan mo. Yung mga nauna ng himala ni Lord sa buhay mo. Oo, maaaring yan, dumaraan ka sa kahirapan. Oo, parang isang kahig, isang tuka kayo ngayon. Pero balikan mo, may pagkakataon na nagana rin kayo. Ganong ka pa rin naman, wala ka pa rin trabahong maayos. Pero bakit nakakakain kayo? Bakit napupunuan lahat ng pangangailangan ninyo? Kasi tapat si Lord. Amen po ba? And that's the reason why I'm telling you, mga kaibigan, kaysa naroon tayo sa ating mga problema, nakatuon, tumuong ka sa iyong Diyos. Malaki ang iyong Diyos, mapagpala ang iyong Diyos, makapangyarihan ang iyong Diyos. Nangako siya, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Amen. Now listen now, sino po naniniwala tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa kanyang salita? Amen. Kaya huwag po tayong natatakot, huwag po tayong nag-aalala. Amen po ba? Minsan, huwag ka doon sa iyong sitwasyon. Huwag ka doon sa iyong kaliitan nakatingin. Huwag ka doon sa mga bagay na wala ka nakatingin. Tumingin ka doon sa malaki mong Diyos. Doon sa makapangyarihan mong Diyos. Doon sa lumikha ng lahat ng bagay, mga kaibigan. Kung kaya niyang inayos lahat nung naroon sa kalawakan, kayang-kaya po niyang ayusin yung simple mong buhay. Kayang-kaya niya ibigay lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. So, sa Kanya po tayo tumuon, tumingin. Now, listen mga kaibigan, para ma-overcome natin yung ating po mga takot, pag-aalala, remember kung sino yung kasakasama natin. Kaya nga po dito sinasabi ko, alalahanin na sumasa atin ang Espiritu Santo na nagbibigay ng lakas na loob at kapangyarihan sa atin upang lakaran at angkinin ang mga pangako ng Diyos. Ano po yung isang magandang pangako about courage, mga kaibigan? Ito po yung sabi niya, 2 Timothy 1:7, For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound mind, or sound judgment and personal discipline. Sino po naniniwala dito sa mga bagay na ito? Hallelujah. Sino po nakaranas mabuting pagbabago sa kanyang buhay? Napuno ng kapayapaan, napuno ng pananampalataya, ng pag-asa mula nung nakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Now listen now mga kaibigan, hindi mo sa sariling pagsusumikap lang yan. May dumating kasi sa buhay mo yung Espiritu Santo na ipinadala ni Kristo sa lahat ng mga mananampalataya. Ang sabi ng Biblia, templo tayo ng Diyos at ng Espiritu Santo. Nakatira siya sa atin. Ini-encourage niya tayo. Pinalalakas niya tayo. Nire-revive, nire-restore. Nagbubukas ng pintuan. Nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa sa atin. And that's the reason why, mga kaibigan, kung babalikan po natin yung mga mighty men, people of God in the Bible, bakit po nila nagawa yung mga malalaking bagay? Bakit po nakagawa sila ng mga himala? Nakagawa po sila na reach out ng mga apostle, bagamat hindi po sila mga nakapag-aral, sina Pedro, mga kaibigan, sila Juan, wala po mga pinag-aralan, but they were able to reach out so many people. Nakagawa po sila ng mga himala. You know why? It is because of the Holy Spirit. Guess what? The same Holy Spirit na nag-empower sa kanila, sumasa iyo rin, kaibigan, nag-e-empower sa iyo, sa iyong pagkakatawag doon sa plano ni Lord sa buhay mo. Lakaran mo. Lakaran mo. Pakisabi mo doon sa iyong katabi, lakad na. Amen po ba mga kaibigan? Press on tayo ngayong taong 2026. Ang daming mga pagpapala, pangako ni Lord, naghihintay sa atin mga kaibigan. Lakaran mo, abutin mo, angkinin mo. Amen po ba? Now, let me go mga kaibigan doon sa last point. Lesson number 3. Alamin po natin at sundin ang salita ng Diyos upang magabayan at mapagpala. Now, warrior po. Ito pong si Joshua. But guess what? Ginagawa po siya na mapagbasa ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo yung sabi sa kanya. Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Can you imagine mga kaibigan? Ito po si Joshua, leader ng milyon-milyon na mga Israelita.
Napakarami po niya mga trabaho, ang dami niyang kabisihan. Pero isa pong binigyan ng diin ng Lord sa kanya, Joshua, huwag mong kakaligtaan yung salita ko. Joshua, huwag mong kakaligtaan yung Biblia, basahin mo. Yan ang gabay mo. Sa pamagitan ng Biblia, mangungusap ako sa iyo. Sa pamagitan ng Biblia, lalago yung pananampalataya mo. Mararanasan mo yung mga himala sa iyong buhay. Listen mga kaibigan, hindi ko po alam kung gaano ninyo pinahalagaan ang salita ng Diyos. Now, if you want to understand kung mahalaga sa inyo ang salita ng Diyos, tingnan mo na lang, gaano ka kadalas nagbabasa ng Biblia. Kasi mga kaibigan, listen, in the same manner na yung mga tao po na madalas magutom, ano yung kanilang ginagawa? Kumakain yon. Bakit? Kasi physically alive po sila. Listen now, kung yung isa pong tao, yung isang Kristiyano, is spiritually alive din, talagang naligtas, talagang may spiritual na buhay, may eternal life, I'm telling you, mauuhaw po yan, magugutom po yan sa salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lahat ng tao ay nabubuhay lamang sa mga tinapay, kundi maging sa mga salita na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Napakahalaga po nito. But the question is, gaano pong pagpapahalaga ang ginagawa natin? Now, I want you to get this mga kaibigan, na yung mga tao po nakakaranas ng mga pangako ng Diyos. These are the people who have great faith. Pero bago po sila nakapanampalataya, they have great reading of the Word of God. Talaga pong pinapahalagan nila. Bakit po? Kasi yung po, sabi Romans 10:17, for faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kaya nga po mga kaibigan, the more you read of the Bible, the more nalalago ang inyong pananampalataya, the more nakikilos kayo, the more mararanasan ninyo yung kapangyarihan, yung mga pagpapala ng Diyos sa inyo po mga buhay. And so read the Bible. Okay, pakisabi mo doon sa katabi mo, huwag mong palikabukan yung Biblia. Baka mamaya ang naboborn again, yung mga ipis natin baka mga naboborn again yung mga agiw, nawa, wag naman. Okay? Now, let me move on, mga kaibigan. Let me say this. Unawain po, may pangako ng pagpapala sa pagsunod ng salita ng Diyos. Ngunit, may sumpa naman sa pagsuway nito. Basahin ang Biblia upang masunod ito. Guess what, mga kaibigan? Okay? Meron po sinabi, ignorance of the law, excuse no one. Kung hindi mo alam yung kautusan na violate mo, hindi nangangahulugan na libre ka. In the same manner, meron po tayong mga batas like no jaywalking. Bawal kang tumawid doon sa isang lansangan, doon sa isang road. Baka ka masagasaan. Kikita ko yan doon sa Alabang. Minsan sumisigaw yung pulis, hoy, bawal ang tumawid dyan. Bakit mga kaibigan? At may mga inuhuli. Yung mga nahuhuli, ano excuse? Hindi po kasi namin alam, bawal pala tumawid. Listen, at ituturo sila. Ayun meron nakalagay doon, no jaywalking, no crossing. Pero bakit ginagawa? Kasi hindi po pinapansin In the same manner, hindi din natin kasi pinapansin yung mga salita ng Lord, kaya hindi natin alam. Take for example, mga kaibigan, yung mga kabataan. Ang dami ang gugulo ng mga buhay, ang dami napapariwara, hindi nararanasan yung masaganang pagpapala ni Lord. You know why? Kasi hindi po nila naipapamuhay ang salita ng Diyos. Alam po ninyo, isang mahalaga na pangako ng Diyos para sa inyo mga kabataan, listen now. Naroon po sa Efeso chapter 6, beginning verse 1 hanggang verse 3. Ano po, yung sabi ron, mga anak, sundin ninyo at igalang ang inyong mga magulang, sapagkat ito ang unang kautusan na may kalakip na pangako. Lalawig, magiging matagumpay ang inyong mga buhay. Sino po rito, mga kabataan, gusto maging mahaba ang buhay, matagumpay ang buhay? Amen. Gawin po natin, mga kaibigan, gawin po natin. Hallelujah. Listen, may makilala po mga kabataan, ganun ang kanilang ginagawa. I will not go far. Yung aming pong anak, mga kaibigan, we're so blessed. Kasi nakakilala rin siya kay Lord at talaga naman po sumusunod, gumagalang sa amin. Napakagalante pagdating sa amin. I do hope lahat ng mga anak maging galante doon sa mga magulang. Regularly, mga kaibigan, yung pagbibigay niya sa amin. Sabi ko nga, para na ako nagko-call center nito sa tinatanggap ko mula doon sa aking anak.
Now, listen na mga kaibigan, ganun po siya. At pag may mga birthdays po, may mga events, Christmas, anniversaries, at kung ano-ano pa, wala pong nakakaligtaan, lahat naaalala niya. At lagi pong may magagandang regalo ang aming anak sa amin. And for the glory of the Lord, hallelujah, pinagpala po siya ng isang magandang trabaho, napakalaki ng sweldo, napakaganda ng mga benepisyo, mga kaibigan. Listen, hallelujah. I'm not saying she's perfect. Marami rin po mga konting pagkukulang pa. Kaya lang, mga kaibigan, doon sa issue po ng Ephesians chapter 6, beginning verse 1 to 3, faithful po siya. Bakit ko ito binabanggit? I do believe, marami tayo mga kabataan dito gusto pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag niyong kalilimutan. Hallelujah, yung utos sa inyo patungkol sa inyong mga magulang. Bless your parents, mga kaibigan. Amen po ba? Now, hallelujah. Let me move on dito po sa aklat ng Deuteronomio, mga kaibigan, 28. Narito po, general, yung sinabi po, okay, meron pong pagpapala sa pagsunod. Pero meron din pong sumpa sa pagsuway. Now, ang katanungan mga kaibigan, alin yung ating ginagawa? Now, ano po yung mga pangako? Basahin nyo na lamang po. Pero kung ililista rin po natin, pinangakuhan po sila. Ang sabi, I will bless you. Doon sa loob ng bahay nyo, sa labas ng bahay ninyo, pagpapalain ko mga kalusugan ninyo, yung mga anak ninyo, pararamihin ko. Sabi, yung mga alagang hayop ninyo, pararamihin ko. Yung inyong mga ani doon sa bukid, pararamihin ko. Iingatan ko kayo sa atake ng mga tao. Gagabayan ko kayo. Hindi kayo mangungutang, kayo ang magpapautang. Hindi nyo nakuha, sabi ko, hindi kayo mangungutang, kayo ang magpapautang. Yung po, mga kaibigan, yung promise ni God doon sa mga susunod sa kanyang salita. Now, kung tayo po, mga kaibigan, narito pa po tayo sa punto na tayo ang laging nangungutang, tignan po natin, meron po ba tayo mga nasusuway doon sa mga tagubilin sa atin ng ating Panginoon? Tignan po natin. At umpisaan na po rin nating sundin, mga kaibigan. Amen po ba? Mahal tayo ng Diyos. Mapagpala ang Diyos. Pero tapat din siyang Diyos doon sa kanyang salita. Both promise and warnings, mga kaibigan. Amen. Now, hallelujah, let me say this. Dahil malaga po ang salita ng Diyos, pilit nananakawin ito ng kaaway. Kaya magpursige po tayo doon sa pagbabasa, pag-unawa, at pamumuhay ng salita. Kinakala po pagpursigihan natin. Meron pong hadlang. Kahit po ngayon may kumikilos. Okay? Meron nagsasabi sa inyo, uy, ang lamig dito ngayon, matulog ka. Meron pumapay-pay siguro sa iyo ngayon para huwag kang makinig. Listen, may mga nagpapaalala, ay oo nga, yung aking labada, gabundok, yung naiwanan ko, naku, pagod ako nito, pag-uwi ko mamaya. Now listen, kung ano-ano, yung naroon po sa ating mga kaisipan. Pero kinakalam po, makipag-battle tayo, makapakinig, matuto. Now, let me share this, mga kaibigan. May talinghaga po na manghasik. At i-explain po ng ating Panginoong Hesukristo, it has something to do with the importance of the Word of God. Ano po yung sabi niya? Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalalaglag sa daan. Dumarating ang masama. Sino yung masama? Si Satanas. At agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Listen, mga kaibigan, bago po niya nakawin yung inyong mga kalusugan, bago niya nakawin yung inyong po mga kabuhayan, yung inyong katiwasayan, nakawin muna niya yung salita ng Diyos diyan sa inyong mga puso. Kasi habang nariyan yung salita ng Diyos sa inyong mga puso at kaisipan, hindi po siya makakakilos ng matagumpay. That's the reason why yung muna yung kanyang inaalis. Now, mga kaibigan, meron pong uri ng tao na pag nanakawan niya, naaalisan niya ng Word of God. Sino po yung mga taong yon? Pakitignan mo yung katabi mo. Pakisabi mo sa kanya, sana hindi tayo. Now, sana nga po hindi tayo. Now, sino yon? Ayun ngunit hindi naman niya iyon inuunawa. So mga kaibigan, yun na pag nanakawan ng demonyo ay yung mga tao na hindi inuunawa yung salita ng Diyos. Tama po ba mga kaibigan?
Kaya po, may mga pagkakataon pag natanong mo yung mga kapatiran, nakinig ka ba doon sa mensahe last Sunday? Ay, oo, Pastor, narito ko. Tungkol saan yung ating pinag-usapan? Ay, oo nga, no. Ano ka ba titulo nun? Pero naalala ko, may nakakatawa kang nakwento, Pastor, tawa nga ako ng tawa Yung kwento naalala, pero yung mensahe, hindi. Now listen now mga kaibigan, kinakala po unawain natin. Paano tayo makakaunawa? Ang dami po kasi mga tao, pag nakikinig, pasok doon sa isang tenga, labas din kagad doon sa isang tenga. Hindi ipinapasok doon sa puso, hindi inuunawa. Paano po ba yung pag-uunawa kasi? Yung talagang umuunawa, concentrated po talaga yon. Hindi yung maya't maya nakatingin doon sa cellphone, maya't maya nakatingin doon sa katabi, maya't maya nadidistract ng kung ano-ano. Kinakailangan po, pag pumunta ka rito, bigyan mo ng halaga yung salita ni Lord. Kasi yun yung magpapalaya sa iyo. Yun yung magbababa ng himala sa buhay mo, kaibigan. Amen po ba? Now, forget about yung iba pa po natin mga kabisihan, yung iba mga distractions sa ating mga buhay. Now, yung tao na umuunawa pa mga kaibigan, bukod sa nakinig na, umunawa, pagdating ng bahay, hindi pa kontento yan. Ano gagawin yan? Papanoorin yung ating mga preaching video na lumalabas pagdating ng gabi. Papanoorin niya, re-reviewin niya. Naku, hindi ko naalala ito Oo nga, na-miss out ko ito kanina. Inuunawa pa, nagtitake down ng notes. Even now, mga kaibigan, may mga nakikita ako sa inyo, kumukuha ng mga picture doon po sa ating mga slides, and that is good. I just hope, mga kaibigan, hindi lang nakatago po yan doon sa inyong cellphone, kundi pag uwi ninyo, talagang binubuksan ninyo, binabasa, pinag-aaralan, bulayan. Amen po ba? Pero mga kaibigan, yung umuunawa, yung pong nagpapalago ng salita ng Diyos sa kanila po mga puso, you know kung sino? Yung pong inia-apply, ipinapamuhay yung kanilang natutunan. Kasi mga kaibigan, I'm telling you, pag hindi po ninyo ipinamuhay yung salita ng Diyos, maya-maya lang, ninanakaw na rin ang kaaway yan But not yung mga bagay na ating ipinapamuhay. And mga kaibigan, huwag nyo lang ipamuhay, dagdag nyo pa ito. Ituro ninyo. Ituro ninyo. Anything na itinuturo ninyo sa iba, lumalago pa po mga kaibigan. Dahil ibinabahagi mo, lalo ka pang pagkakatiwalaan ng kapahayagan ni Lord, lalo pang lalago ang pangunawa mo, kaibigan. Amen po ba? Sa gawin po natin yung mga bagay na iyan, mga kaibigan. Amen po. Now, let me say this, paano po natin inuunawa yung salita ng Diyos? Yung po, gawin natin. Mag-concentrate tayo, panoorin po natin yung mga preaching videos natin, mga kaibigan, ipamuhay, at ibahagi pa po natin. Amen po ba mga kaibigan? At bilang pagtatapos now, sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. At bilang pagtatapos now mga kaibigan, let me say this, bagamat nagkaroon po ng kaganapan ng pangako ng Diyos sa Israel, hindi naman po lahat nakapasok doon sa lupang pangako. Huwag din po magduda at sumaway sa Diyos upang huwag din po tayong ma-disqualify, matanggal doon sa kanyang mga pangakong pagpapala. At tulad nila Joshua noon, press on na rin tayo sa mga pangako ng Diyos ngayon taong 2026. Amen po ba? Hallelujah. Magdeklara po ang lahat. Sabihin po natin, I am pressing on to victory. Ulitin mo ng may pananampalataya. Isigaw mo, I am pressing on to victory. In 2026, in Jesus' name, Amen. Mangyari po as we have believed and declared.